Ay nako, gusto ko ng magbilog na buwan. Siguradong napakasarap ng ihahain natin sa mapapangasawa ni Aris. Sigurado ako matutuwa magiging manugang natin dahil sa napakasarap ng regalong ito. Hihiwalay ko na lang siya at magpapakasal na lang sa Pia na yon. Huwag niyo na siya gawing alay! Ang pag-ibig ay sadyang komplikado. Kaya hindi lahat ng tao kayang magstay sa isang seryosong relasyon. Dahil sa commitment na kailangang i-dedicate sa iisang tao lang. Mas lalong dapat nabigyan ng pansin ang tiwala sa isa't isa. Dahil ang tiwala, yan ang pinakamatibay na pundasyon ng isang relasyon. Ang tiwala, kapag nasira, mahirap nang ibalik. Ang ikukwento ko po ngayon, Miss Clar, ay ang buhay pag-ibig namin ng asawa ko. Isang kakaiba at komplikadong pag-ibig na siyang nagbuklod sa aming dalawa kahit paminsan niyang sinira ang tiwala ko. At ito ang kwento ng pagkatuklas ko sa tunay na katauhan ng asawa ko. Ako po si Mylene at ito ang aking kwento. Bago ko po simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Mylene, alam ko masyado pang maaga para hingiin ko ang kamay mo. Pero sa loob ng isang taon magkarelasyon tayo. Alam kong ikaw lang talaga ang babae para sa akin. At alam ko na ikaw yung babaeng gusto kong makasama sa habang buhay. Sigurado ka na ba dyan, Aris? Hindi man lumuhod si Aris sa harap ko. Pero mula sa bulsa ng suot niyang pantalon, inilabas niya ang isang kulay pulang kahon. Pagbukas niya nun, bumungad kaagad sa akin ng isang simpleng singsing na kulay ginto. Hindi to kasing mahal ng diamond ring. Pero pwede itong ibenta kung sakaling lokohin kita. Ano ka ba naman, Aris? Seryoso na pero nagbibiro ka pa rin. Hindi naman ako nagbibiro eh. Pwede talaga to isanla. Totoong gold dito. So ano ba? Yes na ba? Siyempre naman yes. Oo, Aris. Hindi ako mag-aaninlangang pakasalan ka. Kasi mahal na mahal din kita. At wala na akong ibang lalaking gugustuhin pang mahalin kundi ikaw lang. Yes! Thank you, love! Excited na hinawakan ni Aris ang kamay ko at isinuot sa daliri ko ang engagement ring. Nang sakto itong mailagay sa daliri ko, pakiramdam ko na puno ng pagmamahal ang puso ko. Sobrang sarap sa pakiramdam. Si Aris kasi, siya talaga ang ideal man ko. Si Aris lang ang nag-iisang swak na swak sa standards ng lalaki na gusto kong makatuluyan. Sa dami kong pangarap sa buhay, isa roon ang maikasal sa lalaking kayang hintahing maikasal kami bago kunin ang pagkabirhen ko. Oo, sa loob ng isang taon ay walang nangyari sa amin ni Aris. Kiss lang. Sigurado ba talaga kayo na magpapakasal na kayo? Isang taon pa lang kayo magkarelasyon na. Nanay naman, wag ka namang parang oldies dyan. Uso na ngayon yung magpakasal kaagad. Yung iba nga ay inaabot ng 5 taon, naghihiwalay pa rin. Mabuti nga kami, ikakasal kaagad. Mahihirapan na kaming maghiwalay niyan. Anong oldies ang sinasabi mo dyan? Kung dagukan kaya kita. Ayan nga ang sinasabi ko sa inyo Masyado pang maaga. At baka pagdating ng 5 taon bigla kayong magkahiwalay dahil sa hindi pagkakaintindihan. Nanay Ineng, wag po kayo magalala. Dahil siguradong iintindihin ko po si Mylene. Kahit na minsan, ang hirap niya nga pong intindihin Understanding naman po yan si Aris, Nay. Ay nako, ikaw understanding ka ba? Sa pagkakaalam ko mabilis magsawa yang si Mylene. Yung naging boyfriend niya nga nung high school 6 na buwan lang ata. Tapos nitong college naman siya, 3 buwan lang. Umabot lang ng 1 taon ang relasyon ninyo. Papakasal na kayo agad.
Nanay naman, huwag mo naman po akong siraan sa harap ng fiancé ko. Hindi kita sinisiraan. Totoo naman talaga ang bilis mong makipaghiwalay eh. Ikaw kasi ang problema. Ako naman talaga ang problema, Nay. Kasi ayoko sa lalaking hindi makapaghintay na maikasal kami bago may mangyari. Dahil sa inis ko sa mga sinasabi ni Nanay, hindi ko sinasadyang madulas. Mukhang nagulat siya sa sinabi ko. Saglit siyang natigilan bago nakakibo. Ibig mong sabihin, nakapaghintay itong si Aris ng 1 taon? Alam mo, Nay, tawagan ko na lang kaya si Tatay, tapos siya na lang yung pa-attendin ko. Ayaw mo lang ata kay Aris eh. Ay nako, hindi. Huwag mong tawagan yung tatay mo. Very good na sa akin to si Aris. Aba bihira lang ang mga ganyan lalaki. Yung tatay mo kasi, 1 buwan pa lang kami, binira na ako. Nako Aris, pagpasensyahan mo na tong bibig ng future biyenan mo Talagang ganito lang kasi si nanay ko magsalita. Ayos lang, love. Mas gusto ko ngang honest si Nanay Ining eh. Kahiya-hiya man ang nanay ko. Tinanggap yun ni Aris. Kung hindi ko pa sinabi kay nanay ang tungkol sa bagay na yon, hindi niya tatanggapin kaagad ang pagpapakasal namin ni Aris. Ang totoo kasi, bago si Aris ay nagkaroon ako ng 2 boyfriend. Pero pareho silang hindi sang-ayon sa gusto kong mangyari, na maghintay hanggang sa maikasal kami. Kaya ang ending, nakipaghiwalay ako. Bihira lang kasi talaga ang lalaking kayang maghintay ng matagal bago gawin ang bagay na yon. Ang bagay na gusto kong irigalo sa lalaking mahal ko sa unang gabi ng kasal namin. Matapos naming ipaalam sa nanay ko ang tungkol sa pagpapakasal namin, nagpa siya kaming mag-leave muna sa mga trabaho namin para pumunta sa Samar at doon ay kausapin ang mga kamag-anak niya para ipaalam na ikakasal kami roon. Oo, nakapag-usap na kami na sa Samar kami ikakasal. Sa probinsya kinalakihan ni Aris. Mabuti na rin dahil sa Maynila ako lumaki. Habang siya ay sa Samar. Para sa akin, mas memorable ang kasal kung sa probinsya gaganapin. Aris, sa tingin mo ba magugustuhan ako ng mga magulang mo? Nako, syempre oo naman. Sa ganda at kabaitan mo pa lang, siguradong gustong-gusto ka nila. Talaga? O baka binobola mo lang ako? Kinakabahan kasi ako eh. Pakiramdam ko, hindi nila ako magugustuhan para sa'yo. Lalo na mas bata ako sa'yo ng 3 taon. Maylene, age doesn't matter. At saka kung makapag-alala ka naman sa edad natin, parang 1 dekada naman yung tanda ko sa'yo. Yun na nga eh. Pero teka, okay na ba talaga yung mga pasalubong ko para sa kanila? Itong chocolates, sure ka bang gusto nila to? Love, kahit ikaw lang ang dalhin ko doon at wala ng chocolates, okay na okay sila. Tsaka huwag ka na mag-alala dyan. Malapit na tayo sa lugar namin. Kinakabahan talaga ako eh. Ano ka ba? Mga magulang ko naman yun. Wala naman silang gagawing masama sa'yo eh. Alam ko naman yon. Ang inaalala ko lang talaga kung magugustuhan ba nila ako. Lumaki akong hindi choosy ang pamilya namin, kaya huwag kang mag-alala. Kahit hindi ka naman magustuhan nila gusto pa rin kita. Sus, bumabanat ka pa talaga. Totoo naman talaga, love Alam mo, kahit ano pa sabihin ng magulang ko, susundin ko pa rin yung laman ng puso ko. Mahal na mahal kita. At kung dumating man sa punto na hindi nila ikaw gusto, kaya ko silang talikuran para sa'yo. Huy, ano ka ba? Mga magulang mo yun. Tapos ipagpapalit mo sa akin na 1 taon mo palang karelasyon? Oo, ganun kita kamahal, Maylene. Kahit nga buhay ko, kaya kong iaalay para sa'yo. Ganon? Grabe ka naman. Sige nga, talon ka nga dyan sa bintana ng bus. Ha? Kakayanin ba ng konsensya mo? Nahinto na ang usapan namin nang huminto na rin ang bus para makababa na kami. Pagkababa ng bus,
Itinuro ni Aris ang daan sa sakayan ng tricycle. Habang nasa tricycle, mas tumitindi ang kaba sa aking dibdib. Hindi ko maintindihan kung bakit sobrang kinakabahan ako, na para bang may hindi magandang mangyayari. Ngunit inisip ko na lang na baka kinakabahan lang ako dahil sa takot ko na baka hindi ako magustuhan ng pamilya nila. Ilang saglit pa ay huminto na ang tricycle at bumaba kami sa isang magubat na parte ng baryo. Dito talaga yung bahay nyo? Hindi pa dito. Sa loob, syempre. Ang ibig kong sabihin, sa loob ng gubat? Oo. Ang buong lupain dito sa amin. Pero wala masyadong bahay dito sa bungad. Nasa loob kasi dati yung bahay namin. Ang kaso, nung nasa bungad nga yung bahay namin, nanakawan kami. Kaya mas pinili nila nanay na sa loob na lang para mahirapan naman yung magnanakaw makapasok sa lugar namin. Kung sa bagay, tama ka nga dyan. Mautak din pala yung pamilya mo, no? Naisip nila yun? Oo naman. Mas mabuti yung naisip na yung kaligtasan natin, no? Pero ang hirap dumaan dito sa inyo, parang maze. Halika na nga. Akin na yung bag mo para mabawasan yung paghihirap mo. Ano ka ba? Ang dami mo nang dala eh. Kaya ko na tong isa. Sigurado ka? Oo, sigurado ako. Kaya ko na tong bag ko. Ang laman lang naman nito, mga importanteng gamit eh. Natatawa ako kay Aris. Dahil kahit magaan lang naman ang bag ko, gusto pa rin niyang bitbitin kahit na marami na siyang dala. Ayaw niya talaga akong nahihirapan. Sana lang hindi talaga siya magbago. Mga ilang minuto rin kaming naglakad sa may damuhan. Sa una, matataas na damo pa ang nakapaligid. Hanggang sa paimpis ng paimpis ang mga damo at natanaw na namin ang kumpol ng mga bahay na nakatayo sa di kalayuan. Sobrang hirap maglakad sa masukal na daan, pero kakayanin ko. Makita ko lang ang mga magulang ng taong mahal ko. Nang matanaw na mas malapit ang mga bahay, namangha ako dahil ang ganda ng bahay nila. Bahay kubo lang yon, pero mukhang presko kung titira sa ganon. Buong buhay kasi akong tumira sa Maynila, kaya hindi ko naranasan ng ganito. Nay! Tay! Nandito na po kami! Hoy, Bong! Nandito na ang anak natin, pati yung mapapangasawa niya. Good afternoon po, Nay. Aba, ikaw ba si Aileen? Yun ang pangalan mo, di ba? Nay! Maylin po! Ipapahamak mo pa ako eh. Maylin pala. Ay, Maylin, welcome sa pamilya, ha? Ang ganda-ganda mong bata. Hindi nag-alangan ang nanay ni Aris na yakapin ako. Masarap sa pakiramdam ang pagkakayakap niya sa akin. Mahigpit yon na para bang sobrang welcome talaga ako. Aba, maganda na. Mabango pa. Ano ho? Ang sabi ko, ang bango ng pabango mo. Sigurado ako sa Maynila lang nakakabili niyan, no? Ganun po ba? Hayaan niyo po, bibigyan ko po kayo ng pabango ko. Kaya lang po, wala akong ekstrang pabango eh. Yung bawas na po muna ha, kung ayos lang po sa inyo. Ay nako, syempre naman. Ayos na ayos sa akin yun. Sigurado akong gutom kayo. Halika na, kumain na kayo. Ay, pasensya na kayo at hindi agad ako nakalabas ha. Inaayos ko kasi yung hapagkainan. Halina kayo. Salamat po, tatay. Mauna ka na, love. Ilalagay ko lang yung gamit natin sa kwarto. Sige, sunod ka kagad Umalis na muna si Aris, bitbit ang mga gamit namin papunta sa direksyon kung nasaan ang kwarto. Natutuwa ako sa mga magulang ni Aris dahil talagang inasikaso nila ako at pinaparamdam sa akin na welcome ako sa pamilya nila. Ang nanay niya ang nagsandok ng kanin at ulam para sa akin. Kulang na nga lang, subuan na rin nila ako. Tinatanong ko talaga kay Aris kung anong paborito mong ulam.
Dahil sinabi niyang sinigang na bangus at saka adobong manok, yan ang niluto ko. Sana magustuhan mo, ha? Naku, oo naman po. Tsaka napakasarap ng luto mo, nanay. Siguradong mamimiss ko to. Ikaw naman. Mambobola ka rin pala, ano? Nakuha mo siguro yan sa anak kong bolero. Sinabi niyo pa po. Sobrang bolero po nitong anak niyo. Nabola niya nga po ako para pakasalan ko siya agad eh. Ibig bang sabihin, napilitan ka lang dahil sa pambobola ko? Biro lang, love. Siyempre hindi, no? Gusto ko talagang maikasal sa'yo. Teka. Kailan ba ang balak niyo magpakasal? Sa simbahan po, tay. Kaya po nandito kami ni Aris para makita yung simbahan dito sa inyo. Gusto ko po kasi sanang dito ikasal. Pare-pareho kaming nagulat nang mapaubo bigla ang nanay ni Aris. Nagmamadaling kumuha ako ng baso ng tubig at iniabot sa kanya. Nay, eto po tubig oh. Dahan-dahan lang po ang kain. Uminom ng tubig si Nanay Gina. At nang matapos ito, inilapag niya ang baso sa ibabaw ng lamesa at saka tumingin sa amin. Sa simbahan ba kamo? Paano kayo makakapaghanda ng ganon kabilis kung sa simbahan? Nay, matagal na po yung 3 buwan sa simpleng kasal namin. Mga papeles lang naman po ang matagal lakarin eh. Kaya-kaya po namin yun. Sigurado ka bang sa simbahan kayo magpapakasal, Aris? Oo, Nay. Bakit po? May problema po ba kung sa simbahan? Pangarap ko po kasing sa simbahan ikasal eh. Wala naman. Ang iniisip ko lang, yung gagastusin ninyo. Ang gasto sa simbahan eh. Pwede namang ibili na lang ninyo ng lupa para makapagsimula ng bahay. Magastos ang simbahan. Nay, okay lang. May ipon naman kami ni Maylin eh. Sigurado na ba kayo? Opo, sobra sigurado. Medyo nalungkot ako na inalala ng nanay ni Aris ang tungkol sa gastos sa pagpapakasal sa simbahan. Pero nang maglaon, naging maganda naman ang naging usapan. Siguro, nabigla lang talaga ang nanay ni Aris na sa simbahan kami magpapakasal. Kahit mabilis lang ang paghahanda na gagawin namin. Napakabait ng mga magulang mo, love, no? Hindi ko akalain tatanggapin nila ako ng ganito kadali. Di ba? Sabi ko naman sa'yo eh. Sabi ko sa'yo, huwag ka matakot. Grabe, hindi na ako makapaghintay na maikasal na tayo. Ako rin, mahal. Oh, bakit parang ang lungkot ng tono mo? Wala naman. Nalulungkot lang ako kasi ang tagal. Sobrang excited lang talaga ako. Umangat baba pa ang mga kilay ni Aris habang nakatingin sa akin. Saan ka ba excited? Sa kasal o pagkatapos ng kasal? Pareho, syempre. Natatawang hinampas ko siya sa may dibdib. Loko-loko talaga tong si Aris. Halika na nga, matulog na tayo. Baka mauna pa yung honeymoon kaysa sa kasal eh. Pwede naman. Sabihan mo lang ako, Maylin. Willing na willing ako. Ay nako, parang sira. Matulog na nga tayo. Nagkulitan na muna kami ni Aris bago kami nagpasyang matulog. Naging masarap ang tulog ko sa bahay nila dahil sa sariwang hangin na nagmumula sa nakabukas na bintana. Amoy rin ang sariwang amoy ng mga pananim sa labas na nakadagdag sa himbing ng tulog ko. Kinabukasan ay maaga akong nagising at tumulong sa mga gawaing bahay. Kahit na ayaw akong patulungin ni Nanay Gina, gusto ko ring magpakitang gilas sa mga magulang ni Aris para syempre ipagkatiwala nila ng buo ang anak nila sa akin. Love, sure ka bang sasama ka sa palengke? Malayo dun, tsaka sigurado mapapagod ka. Love, alam mo namang hindi ako sanay na walang ginagawa. Okay lang na mapagod kaysa walang ginagawa, no? Hindi sanay yung katawan ko. O sige, ikaw bahala.
Hintayin na lang natin si nanay kasi may pupuntahan daw siyang tindahan sa palengke. Ay, nandito na ako. Pasensya na kayo at pinaghintay ko kayo, ha? Wala pong problema, Nay. Sumakay kami sa sasakyan ni Tatay Bong papuntang palengke. At habang nakasakay kami roon, nakita ko ang magandang simbahan dito sa Samar. Namangha ako sa ganda nito. Nakikita ko lang sa picture ang simbahan na ito. Ngayon, nakita ko na sa personal. Aris, pwede ba tayong dumaan mamaya sa simbahan na yan? Gusto ko kasing makita yung itsura ng loob eh. Ha? Mamaya talaga? Oo, dadaanan lang naman natin saglit eh. Sige na, love. O sige, mamaya kapag maaga natapos yung pamamalengke natin. Yes, thank you, love ah. Habang namamalengke ay hindi ko maiwasang isipin kung ano ang itsura ng simbahang yon sa loob. Gusto kong ma-imagine ang sarili ko habang naglalakad patungo sa altar. Maylin, ano bang gusto mong ulam mamayang gabi? Tinolang manok ba o sinigang na baboy? Kahit ano pong ihain nyo sa akin, Nay. Basta kayo ang nagluto, okay na okay lang po. Ay sus, huwag ka nang mahiya. Sabihin mo na sa akin kung anong gusto mong lutuin at lulutuin ko talaga yan. Sige na nga po. Sinigang na baboy po. Ayan, sige. Bibili ako ng sampalok para sa pampaasim. Siya sige, dyan na muna kayo ha. Nang makaalis na si Nanay Gina para bumili ng sampalok, kaagad kong hinarap si Aris na abala sa pamimili ng talong. Love, mukhang masuspoiled ako ng nanay mo ah. Talagang ipagluluto niya ako ng kahit anong gusto ko. Huwag ka masanay masyado, love ah. Ang mga babae, paiba-iba na mood yan. Baka biglang sumungit yan. Masyado ka naman sa nanay mo. Pero hindi naman ako magpapaspoiled ng husto. Kasi gusto ko, ikaw yung suspoiled ko at saka yung magiging mga anak natin. Pangako yan ha. Ilang oras din kaming nagpaikot-ikot sa may palengke. Ang totoo, naiinip ako sa pamimili nila. Dahil ang gusto ko na talaga, makarating sa simbahan. Pero syempre, hindi ko ipinahalata na naiinip ako. May mga times din naman na naaaliw ako sa pamamalengke nila. Dahil kinakausap ako ni Nanay Gina at Tatay Bong. Nagkwento sila ng mga bagay na nangyari sa nakaraan. Habang nasa biyahe pabalik sa bahay, naalala ko bigla ang tungkol sa simbahan. Love, yung sa simbahan ah. Tay, pwede mo ba kami ibaba sa harap na simbahan? Gusto kasi makita ni Maylin yung loob ng simbahan eh. Ha? Sigurado ka ba, Aris? Opo, Tay. Ako na pong bahala pa uwi. Tsaka maunan na po kayo ni nanay. O sige. Mag-iingat ka lang ha. Aris, ang mga bilin ko sa'yo. Huwag mo kalimutan. Opo, Nay, Tay. Bababa na po kami dyan. Sa totoo lang, napaisip ako sa sinabi ni Tatay Bong. Na mag-ingat si Aris pati na rin sa bili ng nanay niya na wag daw niyang kalimutan. Para bang may mangyayaring masama sa kanya kung pupunta kami sa simbahan. Kaya naman pagkababa namin sa sasakyan, kaagad kong tinanong si Aris. Bakit pinag-iingat ka ni tatay sa simbahan? Parang may mangyayaring masama sa atin kung pupunta tayo dito ah. Ha? Ano kasi? Maraming masasamang loob dito banda. Mga snatcher. Tapos meron din nananaksak para nakawan ka. Isipin mo yun. May malaking simbahan nga pero maraming masasamang loob. Ganun ba? Ganyan yata talaga yung mga masasamang loob eh. Umaaligid sa simbahan. Di bale, mag-ingat na lang talaga tayo. Naglakad kami ng diretso patawid patungo sa simbahan. Nakaakyat na kami sa hagdan papasok sa loob nang biglang sumakit ang tiyan ni Aris. Love, teka lang ha. Sumakit bigla yung tiyan ko eh. Hanap lang ako ng pwedeng pagbanyuhan.
Ha? Teka. Sa loob na lang kaya ng simbahan? Sigurado naman ako may CR sa kanila, no? Hindi, love. Nakakahiya naman. Hintayin mo lang ako dito sa labas ng simbahan. Teka lang, love, ah. Hindi pa man ako nakakapagsalita. Nagmamadali nang bumaba si Aris sa hagdan para mahanap ang CR. Medyo nainis ako sa totoo lang. Papasok na kami sa simbahan. Pero ayon at sumakit pa ang tiyan niya. Ano bang klase yun? Napabuntong hininga ako. At akma sanang papasok na lang sa loob ng mag-isa. Nang isang matanda ang kumalabit sa akin. Nabigla pa nga ako dahil bigla na lamang siyang lumitaw sa harap ko. Ne! Bili ka ng rosaryo at medalyon ni Santo Benedicto. Kailangan mo to. Magandang proteksyon ito sa lahat ng masasamang elemento. Nang makita ko ang matanda, naawa ako sa kanya. Halos hirap na hirap siyang maglakad dahil nakatungkod na lang. Pero nagtitinda pa rin siya ng ganito. Mabilis pa naman akong maawa sa mga matatandang kagaya niya. Lolo, magkano po ba yung mga to? Itong rosaryo, 150 habang ito namang medalyon nasa 300 dahil may basbas ito. Espesyal na dasal para pangontra sa masasamang elementong pwedeng lumapit sa'yo. Ganun po ba? Mahal pala po yan. Hindi po ba pwedeng tawaran? O kaya naman yung rosaryo na lang po. Tatawaran mo pa ba ito? Kung kapalit ng kaligtasan ng buhay mo, siguradong maililigtas ka ng mga ito sa kapahamakan. Sigurado po ba kayong maliligtas ako nito? Para naman po gino-joke time nyo lang ako para makabenta Hindi! Sigurado ako dyan. Subok ko na ito. Sige nane, bilihin mo na to. Hindi ka bibiguin. Magagamit mo talaga ang mga ito. Sige na nga ho. Basta po pag bumili ako, umuwi na kayo at magpahinga na ha. Mukha pong pagod na kayo sa kakatinda Wala po ba kayong mga anak? Meron akong mga anak. Pero lahat sila ay may pamilya na at ayoko na umasa sa kanila. Pero teka, bibili mo na ba? Ay opo, sige po. Bibilihin ko na po para makapagpahinga ka na. Kumuha kaagad ako ng pera sa wallet ko at inabot sa matandang lalaki na yon. Pagkaabot ko nun, ibinigay niya ang medalyon at rosaryo sa akin. Nagulat pa ako dahil hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ko nang iabot niya ang mga binili ko sa kanya. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo, ne? Napakabait mo kasi at gusto kitang dasalan. Ako po pala si Maylin. Oo, sige Maylin. Hayaan mo't ipagdadasal kita. Pagkasabi ko ng pangalan ko, ipinagdasal niya ako gaya ng sinabi niya. Tagalog ang dasal at naiintindihan kong sinabi niyang ingatan sana ako ng Diyos. Saglit lang yon at nagangat din siyang muli ng tingin sa akin. Tiningnan niya ako sa mga mata at nagsalita ng seryoso. Huwag mong sasabihin kahit kanino na bumili ka ng rosaryo at medalyon. Itago mo ito at huwag na huwag mong ipapaalam sa kahit na sino, kahit na sa nobyo mo. Po? Paano niyo po nalaman na may boyfriend ako? Siyempre, nakita ko kayo Ganun po ba? Pero teka, bakit naman po kailangan kong itago? Dahil may umaaligid sa'yo na hindi tao. Ibang nila lang sila at dapat mag-ingat ka. Ganun po ba? Sige po, mag-iingat po ako. Salamat po sa pagdadasal para sa akin Ang totoo ay hindi naman ako naniniwala sa mga ibang nilalang na tinutukoy niya. Pero nang marinig ko ang boses ni Aris na tumatawag sa akin, dali-dali kong ipinasok sa bag ko ang mga binili ko sa matanda. Kahit papano, hindi man ako naniniwala. Dapat sundin ko na lang ang kung ano man ang sinasabi ng mga matatanda. Wala namang mawawala kung susubukan kong maniwala. Love, halika na. May emergency sa bahay. Kailangan na natin makauwi.
Ha? Anong emergency? May nangyari bang masama? Basta, halika na. Umuwi na tayo. Pero paano itong pagpasok natin sa simbahan? Saan na lang tayo bumalik sa simbahan para tignan yung loob? Kailangan na natin magmadali. Hindi mo man lang ba natanong kung anong nangyari? Hindi ko na natanong. Natataranta na ako dito. Oh. Malalaman natin kapag nakarating na tayo. Kahit nag-aalangan ay sumama na ako kay Aris para bumalik sa bahay nila. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko sa isiping may kung anong masamang nangyari. Habang nasa tricycle pabalik sa bahay nila, tahimik kaming dalawa. Hindi ko alam kung kinakabahan din ba siya kagaya ko. Kinakabahan kasi talaga ako dahil baka kung ano na ang nangyaring emergency. Nang makarating kami sa bahay, kaagad kong hinanap sina Nanay Gina at Tatay Bong para malaman kung ano ang emergency na sinasabi ni Aris. Nanay Gina? Tatay Bong? Ano po nangyari? Ano? Anong sinasabi mong emergency? Sabi ho kasi nitong si Aris may emergency daw ho dito sa bahay kaya nagmamadali tuloy kaming umuwi. Pero wala namang... Ari, kanina pa ako nababanyo pero wala talaga ako mahanap na banyo sa palengke. Nagmamadaling pumasok si Aris sa loob ng bahay. Nagtataka naman akong lumingon sa direksyon niya na papunta sa banyo. Alam ko na kung anong emergency sinasabi mo. Ibig sabihin, walang emergency kundi yung... Ay nako, wag ka mag-alala. Mailalabas din ni Aris yung dapat ilabas. Wala kasi talagang banyo sa may bandang simbahan kaya nagmamadali sigurong umuwi. Nahiya sigurong sabihin sa'yo kung ano yung emergency. Ganun po ba? Ay nako, sana kasi sinabi na lang niya sa akin, hindi yung pinag-alala niya pa ako ng husto. Ay pagpasensyahan mo na yung anak ko. Hayaan mo, kakausapin ko siya mamaya. Hindi na po, Nay. Ako na pong bahalang kumausap sa kanya. Ay sa bagay, mas mabuti nga kayo ang mag-usap. Naiinis na inabangan ko ang paglabas ni Aris sa banyo. Hindi ako makapaniwala na mag-aalala ako ng ganito nang dahil lang hindi siya makadumi. Oo, alam kong emergency din talaga yan. Kaya pala hindi siya kumikibo kanina sa tricycle dahil tinitiis na lang niya. Pero sana naman, sinabi niya na lang sa akin ng diretso. Hindi yung sobrang mag-aalala ako dahil akala ko kung ano nang nangyari sa mga magulang niya. Ikaw talaga, Aris. Pinag-alala mo ako ng husto. Akala ko may nadisgrasya na sa pamilya mo Sorry, love. Hindi ko na kasi talaga mapigilan. Ang hirap kasi mag-explain kanina Sa susunod, kahit sabihin mo na lang kahit mabilisan lang. Para hindi ako nabibigla ng ganito. Muntik na akong atakihin sa puso kanina Love, sorry na. Hindi na to maulit, promise. Akmang hahawakan sana ako ni Aris. Pero kaagad akong lumayo sa kanya. Teka nga, naghugas ka na ba ng maayos? Oo naman, love. Grabe naman to. Nandidiri ka na ba talaga sa akin? Hindi ako nandidiri sa'yo, Aris. Naiinis ako dahil pinakaba mo ko ng husto. Hindi na nga mauulit, love. Ito naman ang lakas mo talaga magtampo. Halika na nga rito. Naiinis man ako kay Aris. Hindi ko naman siya matanggihan kapag ganyan na siya kung maglambing sa akin. Lumapit din ako sa kanya bilang isang marupok na babae. At sa kanya ako niyakap ng mahigpit at hinalikan sa noo. Ang plano namin, manatili rito ng 1 linggo. At sa mga unang araw, dinala niya ako sa ilang mga kamag-anak nila. Nakatabing bahay lang din naman. Ang babait pala ng mga kamag-anak mo, Aris. Hindi ko akalain matatanggap nila ako ng ganito. Sobrang welcoming nila Siyempre naman. Sino bang hindi magugustuhan ng babaeng kagaya mo? Bakit? Anong klaseng babae ba ako kung ganun? Isang babae maganda, matalino, mabait,
Ano pa bang hahanapin sa'yo? Almost perfect na ako, ganon. Para sa akin, perfect ka. Napakasinungaling naman ito. Hindi naman talaga ako nagsisinungaling, love eh. Totoo yung sinasabi ko sa'yo. Oy, mga lovebirds! Mamaya na nga kayo magtukaan dyan. Lumabas na muna kayo at may ibibigay ako sa inyong dalawa. Ano po yan, Nay? Basta, surprise ito. Halina kayong dalawa, tingnan ninyo. Nakaramdam ako ng excitement sa sinabing surprise ni Nanay Gina. Kaagad kaming lumabas ng kwarto at dumiretso sa may sala, kung saan naroon din si Tatay Bong. May hawak na kahon si Tatay Bong habang nakangiti ito sa aming dalawa. Para bang excited din siyang ipakita sa amin kung ano man ang ipapakita nila. Halina kayo, dali! Maupo na kayo! Ano ba talaga to, Nay? Bakit parang kinakabahan ata ako ah? Ano ka ba, anak? Huwag ka kabahan. Relax lang. Naupo na kami pareho sa tapat ni Tatay Bong. Ganon din ang ginawa ni Nanay na tumabi naman kay Tatay. Oh, eto na. Tignan niyo yung regalo namin sa inyo. Wow! Kwintas! Yan ang kwintas na ipinapasa namin sa mga mapapangasawa ng bawat salinlahi ng pamilya namin. Hindi ba't napakaganda? Opo, Nay. Sobrang ganda nga po eh. Napakaganda ng kwintas. May bulaklak yon na pendant at kulay gold pa. Habang manghang-mangha ako sa nakikita ko, walang kibo si Aris. Aris, ang ganda nito oh. Akalain mo yun? Naipasa pa hanggang sa atin yung heirloom ng pamilya nyo? Oo nga, love. Ang ganda. Bakit parang napipilitan ka lang? Hindi naman. Hindi lang ako makapaniwalang maipapasa na sa atin to. O siya, Aris. Kunin mo na. Isuot mo na kay Mylene. Ngayon na po? Abay, oo naman. Gusto ko nang makita kung ano magiging itsura niya. O sige, Nay. Akin na po. Nakita ko ang panginginig ng kamay ni Aris nang kunin niya ang kwintas mula sa may kahon. Pagkatapos ay humarap siya sa akin at saka ngumiti. Hindi ko maintindihan kung bakit parang kinakabahan siyang nakangiti. Naramdaman ko ang lamig ng kamay niya nang dumampi sa leeg ko. Gusto ko siyang tanungin kung bakit parang kabadong-kabado siya. Pero nakakahiya naman kung itatanong ko yon sa harap nila Nanay Gina at Tatay Bong. Kaya nanatili na lang akong tahimik. O, di ba? Bagay na bagay sa'yo, Mylene. Aba, napakaganda. Salamat po, Nay. Masaya po ako na sa akin niyo po ipinagkatiwala to. Bagay na bagay sa'yo, Mylene. Kaya sana huwag ka nang aatras sa kasal ninyo ng anak kong si Aris, ha? Ikaw lang ang bagay sa kanya. Masayang masaya ako sa pinaparamdam sa akin ni Nanay Gina. Kung gaano ako ka-welcome sa kanilang pamilya. Na talagang iniregalo niya sa akin ang heirloom ng kanilang pamilya. Pagbalik namin ni Aris sa loob ng kwarto, kaagad kong pinagmasdan ang sarili ko sa harap ng salamin. Ang ganda talaga ng disenyo ng kwintas. Halatang vintage. Love, mas mabuti sana kung saka mo na isuot yan sa araw ng kasal natin. Ikaw napansin kita kanina. Parang hindi ka naman masaya na suot ko to eh. Hindi naman sa hindi ako masaya. Sobrang saya ko nga kaya nanginginig ako sa tuwa. Akala ko kasi sa pinsan ko yan ipapasa. Sa'yo pala. Ganun ba? Akala ko hindi ka masaya eh. Hubarin mo muna yan para pagdating ng kasal natin, sure na malinis at maayos pa. Sa bagay, tama ka dyan. Baka nga mawala ako pa to eh. Totoong ginto ata to. Baka may magka-interest pang snatcher. Oo, love. Akin na. Tulungan kitang alisin. Hindi naman ako nagtaka kung bakit ayaw niyang isuot ko yun kaagad. Para sa akin,
tama lang din naman na wag munang isuot. Dahil for sure, magiging mainit sa mata ng mga magnanakaw. Sa sumunod pang mga araw, ipinasyal niya ako sa malawak nilang bukirin at pati na rin sa mga magagandang pasyalan dito sa May Samar. Napakagandang experience ko dito at hindi ko mapapalitan ng saya, lalo pa at kasama ko ang lalaking mahal ko. Pero may isang problema. Aris, bakit hindi pa tayo naghahanap ng simbahan na magiging venue ng kasal natin? Pang-4 na araw na natin dito ah. Di ba dapat pumunta na tayo doon para makita natin? Saan na lang, love? May araw pa naman tayo dito. Enjoy na lang muna natin. Love naman, paano kung makalimutan nating pumunta doon? Makakalimutan ba yun? Huwag kang mag-alala. Pupuntahan talaga natin yung simbahan. Pangako yan. Pero kailan? Gusto ko nang makita at mapuntahan yung loob eh. Para malaman ko naman kung gaano kaganda yung simbahan. Hay! Ba't ba ang kulit mo, Maylin? Pupuntahan nga natin. Nabigla ako sa biglaang pagkainis ni Aris. Hindi ko yun inaasahan kaya kinabahan ako. Teka, galit ka ba? Nagtatanong lang naman ako eh. Maylin, bakit ka ba kasi nagmamadali? May 3 araw pa tayo dito. Mas magandang ilaan natin ang araw na titignan natin ang simbahan sa huling araw. Nakakainis ka naman. Ako? Nakakainis talaga ako, Aris. Gusto ko lang namang makita yung simbahan kung saan tayo ikakasal ah. Tapos nakakainis na kagad ako? Parang may mali ata ah. Wala namang mali, Maylin. Masyado ka lang excited at nakakainis na kinukulit mo ko palagi. Para kang sabik na sabik magpakasal. Aba, ibig mo bang sabihin hindi ka sabik na ikasal sa akin? Na ako lang palang excited tungkol sa kasal na to? Hindi ko naman sinasabing hindi ako excited. Ang sinasabi ko lang, maghintay ka. May araw pa para doon. Masyado mo akong pinangungunahan eh. Tumayo si Aris mula sa kama at saka dumiretso sa pintuan. Oh, at saan ka pupunta? Magpapahangin lang. Ito ang unang pagkakataon na nagtalo kami ng ganito ni Aris. Usually mag-aaway kami, pero hindi niya patatagalin ang away at susuyuin niya kaagad ako. Pero ngayon, iba. Hindi niya ako sinuyo. Wala kaming kibuan. Kahit sa pagtulog, hindi niya ako kinausap. Nasaktan talaga ako ng husto. Hindi ako makapaniwala na kaya niya akong tiisin ng ganito katagal. Gustuhin ko mang unang makipag-usap sa kanya. Hindi ko rin naman kayang ibaba ang pride ko. Dahil sa tingin ko, tama naman na magtampo ako. Hating gabi nang magising ako para sana uminom ng tubig dahil nauuhaw ako. Nang paglabas ko ng pinto ng kwarto namin, narinig ko ang usapan mula sa kusina. Nakaset up na ba yung petsa kung kailan magkikita si Aris at yung mapapangasawa niya mula sa kabilang bayan? Oo, naiset up ko na. Halatang excited na nga yung taga-kabilang bayan eh. Ang sabi kasi, may gusto na raw yung anak nila kay Aris mula pa noon. Mabuti at walang problema sa anak nila. Abay syempre naman, sino bang tatanggi sa gwapo nating anak? Sa bagay, mana yata sa akin yan si Aris. Sus, kung wala ang lahi ko, wala kang gwapong anak. Ay nako, gusto ko nang magbilog na buwan. Siguradong napakasarap ng ihahain natin sa mapapangasawa ni Aris. Sa loob ng ilang taon makakatikim din tayo sa wakas ng sariwa. Sigurado akong matutuwa ang magiging manugang natin dahil sa napakasarap ng regalong ito. Teka, nakausap mo na ba si Aris? Parang hindi maganda yung pakiramdam niya nitong mga nakaraan eh. Dapat makisig siya kapag nagkita sila ng mapapangasawa niya. Hindi pa nga eh. Pero bukas din kakausapin ko siya. Paano kung masaktan siya kapag nawala na si Maylin? Hindi naman kagandahan ng Maylin na yon. Siguradong mabilis lang niya makakalimutan. Tsaka isa pa, virgin yung Maylin.
Hindi niya natikman kaya siguradong hindi siya malulungkot. Wala siyang maaalalang magandang alaala kasama ang babaeng yon. Pagtatalik ang nagpapatibay sa isang relasyon. At kung hindi nga naibigay ni Maylin kay Aris, malamang hindi matibay ang relasyon nila. Mabilis na tumulo ang luha sa mga mata ko nang marinig ko ang usapan ng mga magulang ni Aris. Hindi ako makapaniwala sa narinig. Sa ganda ng turing nila sa akin, may iba palang babae ang ipapaasawa nila sa anak nila. Hindi pala ako maganda. Hindi pala nila ako gusto para kay Aris. Nagmamadali akong pumasok pabalik sa kwarto. Sinara ko ang pinto at palihim na umiyak sa gilid ng kama para maiwasang marinig ni Aris ang pag-iyak ko. Buong gabing hindi ako makatulog ng maayos. Paikot-ikot ako sa kama at nakapagtatakang hindi man lang nagising si Aris kahit na hindi ako mapakali sa may kama. Love, ayos ka lang ba? Mukhang hindi ka nakatulog na maayos kagabi ha. Tignan mo, ang laki ng eye bags mo. Kasalukuyan kaming nasa labas ng bahay nila papunta sa palengke dahil nagpresenta akong gawin yon. Ang totoo, ayaw ko lang talagang manatili sa loob ng bahay nila. Isa pa, ayaw ko ring marinig nila ang kung ano mga sasabihin ko kay Aris. Pwede bang pumunta tayo sa hindi mataong lugar? May sasabihin lang ako sa'yo. Ano yon, love? Kinakabahan naman ako sa'yo. Hindi ko na muna siya kinibo. Hinata ko siya at naghanap ng lugar kung saan kami pwedeng mag-usap ng kami lang. Nang mahanap ko ang isang iskinita, doon ko siya hinatak papasok. Love, pwede bang sabihin mo na sa akin kung ano yung sasabihin mo? Kasi kinakabahan talaga ako. Hindi mo na ba itutuloy yung kasal natin dahil hindi pa kita dinadala doon sa simbahan? Love, sorry. Mukhang hindi naman talaga matutuloy yung kasal, Aris. Anong sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Hindi maintindihan o nagmamaang-maangan ka lang talaga. Hindi ako gusto ng mga magulang mo. Narinig ko silang nag-uusap kagabi. Anong hindi ka nila gusto? Nakita mo naman kung paano ka nila itrato ah. Oo, at ang galing nilang magpanggap. Imagine napapaniwala nila ako. Narinig ko silang nag-uusap na may ibang babaeng ipapakasal sa'yo galing sa kabilang bayan. Mukhang excited nga eh. Tapos naghahanda na nga sila sa nalalapit niyong kasal. Teka nga, Maylin. Baka naman nananaginip ka lang. Baka dahil yan sa sama ng loob mo sa akin. Anong tingin mo sa akin? Tanga? Alam ko ang kaibahan ng panaginip sa totoo. Hindi ako bingi para magkamali ng narinig. Yun ang totoong narinig ko mula sa mga magulang mo. Hindi ko maintindihan. Wala naman ako ibang girlfriend ah. Ikaw lang. Tsaka ikaw lang yung mahal ko. Ikaw lang talaga. Kung ano man yung narinig mo sa magulang ko, hindi totoo yun. At anong totoo kung ganon? Kaya pala ayaw mo akong dalhin sa simbahan kasi may ibang babae ka palang gustong dalhin doon. Kaya pala hindi mo na ako sinuyo nung nag-away tayo dahil may iba ka na sinusuyo. Love, please, wag naman tayong ganito. O sige, kakausapin ko sila nanay kung may pinag-usapan ba silang ganun. Kung meron man, akong bahala. Basta ikaw ang pakakasalan ko, wala nang iba. Kaya please, magtiwala ka lang sa akin, Maylin. Totoo ba yung mga sinasabi mo sa akin? Kasi ngayon nahihirapan na talaga akong magtiwala sa'yo. Iba kasi sinusubok lang tayo bago tayo ikasal. Hindi naman siguro tayo palagi mag-aaway ng ganito. Magtiwala ka sa akin. Ayusin ko to. Nagtiwala ako kay Aris. Kahit na masama talaga ang loob ko sa mga narinig ko mula sa mga magulang niya. Kung nung una, malaya akong nakakangiti sa kanila dahil maganda ang trato nila sa akin. Ngayon, hindi ko kayang makipagplastikan. Lalo na't alam ko na niloloko lang nila ako. Magaling lang talaga silang umaktong mabait. Pero ang totoo, hindi naman pala. Love, bago tayo bumalik sa Maynila, dadalayin kita sa simbahan para makita mo ang loob. Gusto mo bang kausapin din natin yung pare?
O sige, kung yan yung gusto mo. Maylin, masama pa rin ba yung loob mo? Nakausap ko na si nanay. Nananaginip ka lang siguro kasi wala naman daw silang napag-usapan ni tatay tungkol sa ganon. Nag-aalala sa'yo si nanay. Ibig mo bang sabihin yan, inaakusahan mo ko na gumagawa ako ng kwento? Hindi naman sa ganon. Pero isipin mo, nakikita mo naman kung paano kay trato ni nanay, di ba? Sobrang gusto ka niya. Tsaka kilala ko si nanay. Hindi niya harangan yung mga bagay na alam niyang ikakasaya ko. Kung gano'n naman pala, pwede bang hayaan mo na muna akong pag-isipan kung talaga bang panaginip yung narinig ko o hindi? Kung ganon, sige love. Basta tandaan mo na mahal kita. Nahiga na lamang ako sa kama para matulog. Pero ang totoo, alam ko naman na hindi ako agad makakatulog ng mahimbing dahil mag-iisip lang ako ng mag-iisip. Ang inakala kong hindi ako makakatulog sa kaiisip. Nauwi sa pagkatulog. Nagising lang ako nang marinig kong parang may bumagsak na gamit sa kung saan. Marahan akong bumangon sa kama at hinanap si Aris sa kama. Pero wala siya. Kaya dali-dali akong bumangon. Ang nasa isip ko, nasa may banyo lang siya. Pero nabigla ako nang marinig ang muling malakas na kalabog mula sa labas ng kwarto. Naintindihan niyo ba yung nararamdaman ko? Di ba anak niyo ako? Bakit ayaw niyo intindihin yung desisyon ko? Aris, ang pagmamahal sa isang tao walang katuturan. Magkaiba kayo ng lahi. Sa tingin mo, itutuloy pa niya yung kasal niyo? Sa oras na malaman niya ang pagkatao mo? Wala na akong pakialam. Basta ayoko ikasal dyan sa babaeng gusto niyo para sa akin. May kasunduan tayo, Aris. Ayoko nga sabi ko eh. Bakit ba ang kukulit niyo? Ano ba kasing pumasok sa kokote mo at ayaw mo nang ituloy ang pag-aalay natin sa kanya? Nay! Mahal na mahal ko po si Maylin. Hindi ko po kaya siyang mawala sa akin. Pero paano nga si Pia? Parang awa niyo na. Ayoko na ituloy ang kasunduan na yon. Hindi ko naman mahal ang babae. Gusto niyo ipakasal sa akin eh. Maganda naman ang usapan natin, anak ah. Matagal tayong naghintay. 1 taon mo ring nilandi yung babae na yan para mahulog ng husto sa'yo. Tapos ngayon, aayaw ka dahil mahal mo na siya? Abay, ang tanga mo naman pala. Siya dapat ang mahulog sa'yo at hindi ikaw. Parang awa niyo na. Hindi ko nga kaya mawala siya sa akin. Sige, kahit wag niyo na siyang gawing alay. Hihiwalayan ko na lang siya at magpapakasal na lang sa Pia na yon. Wag niyo lang siya gawing alay. At ano, maghihintay na naman tayo ng matagal na panahon para makahanap ng babaeng kagaya niya? Ng babaeng birhen? Tanga ka talaga, Aris. Nay, parang awa niyo na. Ayoko na. Ayoko na po. Makinig ka nga sa akin, Aris. Kapag pinakawalan pa natin si Maylin, mahihirapan na tayong makahanap ng birhen na kagaya niya. Abay, hindi naman tayo pwedeng mag-alay ng minor de edad. Nay, napakabait po ni Maylin. Hindi ko po kaya siya makita mamatay ng ganun lang. Huwag kang mag-alala, Aris. Dahil sa oras na matikman mo ang lasa ng isang birhen, sigurado ako hindi mo pagsisisihan. Ilang taon ka na pero hindi ka pa din nakakakain ng tao, di ba? Yang si Maylin, sigurado akong masarap ang lamang loob niyan at saka sariwa. Kaya huwag ka nang umatras ha. Makinig ka sa nanay mo. Nangilabot ang buong katawan ko sa mga narinig ko. Hindi ako agad nakakilos sa may tapat ng pinto. Doon ay narealize ko ang sinabi sa akin ng matandang lalaki, yung nagbenta sa akin ng medalyon at rosaryo. Nanginginig ang kamay ko nang hagilapin ko ang bag ko na pinaglalagyan ng mga mahahalagang gamit. Pagbukas ko noon, agad kong hinagilap ang medalyon at rosaryo. Ngunit nangilabot ako nang sa pagkapako, pag-angat ko noon ay nakita ko ang isang kwintas. Nangilabot ako nang makita kong ang kwintas na ibinigay sa akin ni Nanay Gina.
unti-unting nagbago ng itsura. Diyos ko po, ano to? Kulay itim na ang kwintas at may pangil na pendant. Nagbago ang napakagandang kwintas. Pinigilan kong mapahiyaw nang maihulog ko ito sa lupa. Nang tuluyan na akong mahimasmasan, nagmamadali kong kinuha ang bag ko kung saan naroon ang medalyon at rosaryo. Sinuot ko yun pareho sa leeg ko bago ko sinukbit ang bag ko sa balikat at saka dumiretso sa may bintana. Kahit nanginginig at takot na takot, lakas loob kong binuksan ang bintana at tinanaw ang baba kung kaya ko bang tumalon. Pero wala akong choice. Kahit na mataas, tinalon ko yon. Kailangan kong umalis dito. Kailangang makatakas ako bago pa nila mapansin na umalis na ako. Lakad takbo ako noon. Sinusubukan kong idaya lang number ni nanay. Tulo ng tulo ang luha ko habang binabagtas ang madilim na daan sa masukal na damuhan. Unti-unti kong na-realize ang lahat. Ang dahilan kung bakit ayaw akong dalhin ni Ari sa simbahan. Dahil takot siya sa simbahan. Sigurado akong aswang sila. Gusto nila akong ialay sa kung kaninong demonyo. Kaya pala natiis ni Aris na hindi ako galawin sa loob ng 1 taon. Dahil may purpose pala. Hindi pala dahil mahal niya ako. Nang hindi talaga sumasagot si nanay, itinago ko na lang ang cellphone ko pabalik sa bag at nagmamadali akong tumakbo. Wala akong pakialam kung nakapaaman ako o may naaapakan man akong matalas na bagay. Ang tanging nasa isip ko lang ngayon ang makarating sa kalsada. Ngunit may isang boses akong narinig na hindi ko inaasahan. Mylene, saan ka pupunta? Gabi na. Tay, gusto ko na po kasing umuwi. Gusto mong umuwi? Sa kalagitnaan ng gabi? Bukas na naman yung uwi niyo ni Aris Tsaka bakit parang madaling-madali ka? Tsaka teka, nakapaa ka ba? Kailangan ko na po talagang umuwi. At sino bang nagsabing uuwi ka? Hindi ka pwedeng umuwi. Pakakasalan mo anak ko, di ba? Hindi po. Ayoko na pong pakasalan yung anak nyo. Lalakad na sana ako ulit. Pero nabigla ako nang hawakan niya ang braso ko. Napahiyaw ako nang bumaon ang kanyang mga kuko sa balat ko. Aray ko! Bitawan niyo ho ako! Uuwi na ho ako! Ano bang sinasabi mo? Di ba mahal na mahal mo anak ko? Bakit aalis ka? Pakasalan mo si Aris! Kailangan ka namin! Ayoko na po! Bitawan niyo po ako, parang awan niyo na po! Matagal na kami naghintay sa'yo. Hindi naman pwedeng pakawalan ka na lang namin ang karning matagal na namin inaasam. Sa isang iglap ay narinig ko ang mga alulong ng aso sa likuran ng tatay ni Aris. Mula roon ay nakita ko ang mga kamag-anak nila ay unti-unting nagbago ng anyo. Naging kulay itim silang aso. Malalaki, may pulang mga mata at naglalaway silang lahat na para bang gutom na gutom at sabik na sabik dahil nakakita ng masarap na putahe. Mga aswang! Layuan niyo ako! Ang galing naman talaga mamili na anak ko. Matalino rin. Alam mo kaagad na aswang kami? Akmang hahataki na sana niya ako palapit. Pero kaagad kong naalala ang suot kong rosaryo at medalyon. Sa nanginginig na kamay, hinata ko ang medalyon at iniharap yon sa mukha niya. Punyeta kang bata ka! Ang sakit! Saan mo nakuha yan? Ginawa ko yung pagkakataon para tumakbo. Pero dahil marami silang gustong humabol sa akin, nahirapan ako. Habulin nyo! Malayo pa ang tatakbuhin ng batang yon! Puro alulong ng aso ang mga narinig ko. Takot na takot ako. Hirap na hirap akong binagtas ang madilim na daan at matataas na damo. Ito pala ang purpose kung bakit matataas ang mga damo sa lugar nila. Dahil pinahihirapan nila ang kung sino mang biktima nila.
Hanggang sa hindi ko na kinaya at nadapa ako. Isang aso ang dumakma sa akin mula sa likuran. Kinagat ako nito sa aking likod at napahiyaw ako sa labis na sakit. Tulong! Tulungan niyo ako! Kahit na alam kong walang makakarinig sa akin, sumigaw pa rin ako. Nagbabaka sakaling may makarinig sa akin. Parang awa niyo na! Huwag niyo ako kainin! Hindi ka na makakaligtas, Maylin! 1 taong ka na namin hinintay! Hindi ka namin hayaan makalis! Maylin! Nasaan ka? Aris! Tulungan mo ako! Nandito ako! Maylin! Nandito na ako! Ano bang ginagawa ninyo sa kanya? Huwag niyo siyang habulin! Pabayaan niyo ang mahal ko! Hayaan mo na sila, Aris. Sila na ang bahala kay Maylin. Hahayaan na lang natin siyang buhay hanggat di pa dumadating ang araw ng pagpapakasal niyo ni Pia. Bakit ba napakakulit niyo? Bitawan niyo ang mahal ko! Hayaan niyo siya! Aris, tulungan mo ako, please. Please, Aris, tulungan mo ako. Ilang saglit lang ay may tumulak kay Tatay Bong na nasa likuran ko. At may humawak sa akin para tulungan akong tumayo. Mula sa liwanag ng buwan, nakita ko ang pag-aalalang mukha ni Aris. Bakas sa mukha niya ang pagod, na para bang nagmadali siyang pumunta rito. Maylin! Patawarin mo sana ako at dinala kita dito! Kahit na alam kong aswang din si Aris, lalo na't aswang ang kanyang mga magulang, niyakap ko siya ng mahigpit. Alam kong kampante ako sa kanya. Ramdam kong hindi niya ako pababayaan dahil ramdam ko na mahal niya ako. Kaagad na napahagulhol ako sa balikat niya habang pinapakinggan siyang magsalita. Tumakas ka na, Maylin! Ako nang bahala sa kanila! Hindi ko hayaan ka masaktan! Pero paano ka? Paano kung ikaw naman ang patay nila? Handa akong mamatay para sa iyo, Maylin. Huwag mo na ako alalahanin. Tumakas ka na! Sa pagkakataong yon ay nilayo niya ako mula sa kanya at tinitigan sa mga mata. Hindi ko maiwasang mapahagulhol nang makitang umiiyak din siya. Ang unang pagkakataong nakita ko siyang umiiyak, na malamang huling beses na rin. Kung hindi ka aalis, parehas tayo mamamatay. Kaya umalis ka na! Wala na akong magawa nang tulungan niya akong tumayo mula sa pagkakaupo sa damuhan. Tandaan mo, mahal na mahal kita. Ang lahat ng pinakita ko sa'yo, buong 1 taon na magkasama tayo. Lahat yun totoo. Lintik na! Magdadramahan pa ba kayo dyan? Huwag niyong hayaang makawala ang babaeng yan! Tumakbo ka na, Maylin! Nang sabihin niyo ni Aris, nagmamadali akong tumakbo kahit pa sobrang sakit ng mga sugat ko, lalo na yung kagat sa balikat ko. Iyak ako ng iyak habang naririnig ko ang alulong ng mga aswang na pinipigilan ni Aris. Alam kong sa labanan nilang yon, pwedeng mamatay si Aris. Pero kung hindi ako makakatakas, mawawala ang sakripisyo niya para sa akin. Nanaigan takot ko at tumakas ako palayo hanggang sa makarating ako sa kalsada at nakahingi ako ng tulong. Hindi ko nga alam kung paano ako nakauwi sa bahay namin. Basta, iyak lang ako ng iyak habang nasa biyahe. Mabuti na lang talaga na isalba ko ang bag ko dahil kung hindi, maglalakad ako pa Maynila. Nang makarating ako sa bahay namin, ilang beses lang akong kumatok sa pinto ay pinagbuksan na ako ni Nanay. Diyos ko po naman, Maylin! Ano nangyari sa'yo? Nanay, si Aris po. Ano bang nangyari kay Aris? Bakit ganyan ang itsura mo? Kailangan kang madala sa ospital. Teka lang po, Nay. Magpapaliwanag po ako. Alam kong hindi ka maniniwala sa akin, pero si Aris at yung pamilya niya, mga aswang sila. Ano bang sinasabi mo, anak?
Paano naging aswang ang pamilya nila? Maniwala ka sa akin, Nay. Hinabol ako ng mga kamag-anak niya. Iniligtas lang ako ni Aris. Tapos si Aris, hindi ko alam kung buhay pa ba siya o patay na. Humagulhol ako ng iyak. Hindi ko pa rin matanggap na ganito ang kahihinatnan ng relasyon namin ni Aris. Napakaganda ng pangarap ko para sa future naming dalawa. Hindi ko naisip na may ibang lahi pala si Aris. Ang lahat ay parang panaginip lang. Habang umiiyak ako, si Nanay ay niyakap ako ng mahigpit. Ramdam ko ang pag-aalala sa akin ni Nanay. Kumalma ka na muna, anak. Baka himatayin ka sa sobrang pag-iyak. Diyos ko naman, Maylin. Ano ba tong sugat na to? Doon ko lang naramdaman ang sakit ng kagat sa balikat ko. Doon ko lang din na-realize na marami na palang dugong nawala sa akin nang dahil sa sugat na natamo ko. Nay, nakagat ako ng isa sa kanila. Dadalhin kita sa ospital. Huwag ka na muna magsalita. Uunahin natin yung pagpapagamot sa sugat mo. Kagaya nga ng sinabi ni Nanay, umalis kami ng bahay para dumiretso sa ospital. Ginamot ako ng mga doktor pero hindi ako kumikibo. Iyak lang ako ng iyak hanggang sa makatulog ako nang matapos akong gamutin. Nang magising ako, agad na bumungad sa akin si Nanay na halatang kagigising lang din. Maylin, anak, kumusta ang pakiramdam mo? Nay, si Aris po ba? Hindi po ba siya tumatawag sa'yo? Siya pa rin ang iniisip mo kahit na nasugatan ka na. Ikaw ang tinatanong ko. Okay na po ko, Nay. Gusto ko po sanang malaman kung tumawag po ba si Aris. Umupo ka ng maayos, anak. Sinubukan kong umupo ng maayos kahit sobrang hapdi ng sugat ko sa balikat. Nang maayos na ang pagkakaupo ko, muling nagsalita si Nanay. Ngayong nakapagpahinga ka na, handa ka na bang ikwento sa akin ang buong pangyayari? Umuwi ka sa bahay natin ng puro galos, puro sugat ka, tapos puro kagat ng hayop ang likod mo. Nay, sa maniwala po kayo o hindi, totoo po lahat ng sinabi ko sa inyo. Aswang po talaga yung pamilya ni Aris. Nalaman ko po na iaalay daw nila ako. Hindi ko po alam kung saan nila ako iaalay. Kung hindi lang ako tinulungan ni Aris, hindi ako makakaligtas sa kanila. Base naman sa kwento mo parang totoo nga lahat ng nangyari. Pero parang napaka-imposible. Kahit ako na, hindi ako makapaniwala nung una. Pero may isang matanda pong nagbenta sa akin ng rosaryo at medalyon ni Saint Benedict. Ang sabi niya sa akin, may mga umaaligi daw sa akin na ibang nilalang. Tapos kailangan ko daw ng proteksyon. Nung una nga, hindi ako naniniwala sa kanya Pero kagabi, Nay, nakita mismo ng mga mata ko. Nasaksihan ko talaga. Nasaan ang rosaryo at medalyon? Nasa bag ko po, Nay. Huwag mo nang aalisin yan sa'yo. Dalhin mo palagi. Ang sabi-sabi marami daw talagang aswang dyan sa Samar. Hindi lang ako makapaniwala na totoo pala talaga sila. Ang inaalala ko lang, Nay, si Aris. Una pa lang naman kasi iba na talaga ang pakiramdam ko dyan sa Aris na yan. Ramdam kong hindi siya para sa'yo. Pero dahil mahal mo siya, hinayaan kita. Si Aris, Nay, hindi siya kagaya ng mga kamag-anak niya. Hindi niya ako sinaktan sa loob ng 1 taong magkasama kami. Naramdaman ko yung pagmamahal niya sa akin. Kaya po malaki yung tiwala ko sa kanya, Nay. Iniligtas niya po ako. Pero siya pa rin ang nagdala sa'yo sa lugar na yon. Opo, Nay. Dinala niya ako doon. Pero pakiramdam ko wala lang siyang choice Natatakot nga ako, Nay. Paano kung patay na siya? Anak, kung ano mang mangyari kay Aris, wala na tayong magagawa kung hindi ang mag-move on. Alam kong magiging mahirap para sa'yo dahil alam kong mahal na mahal mo siya. Pero kailangan mong magpakatatag. Ano pa nga bang magagawa ko, Nay?
Kung hindi ang magpakatatag, di ba? Oo, nagpakatatag ako. Pero kahit gaano pa katibay ang kalasag na binuo ko sa puso ko, hindi ko talaga makalimutan ang nangyari. Gabi-gabi akong hindi pinatulog nun. Gabi-gabi ko ring iniisip kung ano nga ba ang nangyari kay Aris. Kung buhay pa ba siya o hindi na. Ilang buwan ang nakalipas. Bumalik ako sa dati kong pang-araw-araw na gawain. Mga bagay na ginagawa ko bago ko nakilala si Aris. Masasabi kong hindi madali, lalo na't nasanay na akong palaging kasama siya. Pero kinaya ko. Kadarating ko lang sa bahay galing sa trabaho nang marinig ko ang malakas na sigaw ni nanay mula sa loob ng gate namin. Anong ginagawa mo rito? Aswang ka! Umalis ka rito! Nay, hindi ko po kayo sasaktan. Pagbigyan niyo lang po ako na makita at makausap si Maylin. Kahit ngayon lang po. Kahit sa huling pagkakataon. Hindi ka na makakalapit pa sa anak ko. Matapos mo siyang lukohin at ipain sa mga kamag-anak mong aswang. Nay, alam ko pong mali yung nagawa ko. Nadalayin siya sa pamilya ko kahit alam kong pwede siya mapahamak doon. Pero hindi ko ho siya hinayaan mapahamak. Naayos ko na po ang lahat. Kahit ano pang paliwanag mo, wala akong pakialam. Umalis ka na rito! Nang mapagtanto ko ang nangyayari, nagmamadaling binuksan ko ang gate ng bahay namin. Rinig ko ang boses ni Aris. Nang makapasok ako, doon lang sila natigil nang mapalingon sila pareho sa direksyon ko. May hawak na itak si nanay habang nakatutok yon kay Aris. Maylin! Maylin! Pwede ba tayo mag-usap? Aris, akala ko patay ka na. Nanginginig na naglakad ako palapit sa kanya. Sobrang bilis ng kabog ng dibdib ko hanggang sa makalapit ako ng tuluyan sa kanya. Aswang yan, anak! Lumayo ka sa kanya! Nay, hindi po ako sasaktan ni Aris. Ako na po ang bahala. Iwan niyo na po muna kami. Pero anak, Nay, pakiusap po. Bit-bit mo naman ang pangontra sa aswang na kagaya niya, di ba? Opo, Nay. Sige na po. Pumasok na po kayo sa loob. Ako na po ang bahala. Alam ko nag-aalala si nanay. Pero kahit papano ay nagpapasalamat ako na hindi niya ako kinontra at iniwan niya kami. Nang makapasok na ulit si nanay sa loob ng bahay, lumayo ako kay Aris at nakita ko ang malungkot na mukha niya. Namiss kita, Maylin. Hindi ko siya sinagot. Sa halip ay nagmamadali kong tinawid ang distansya naming dalawa para yakapin siya. Niyakap ko siya ng mahigpit, gaya ng pagkamiss ko sa kanya. At mukhang ramdam niya rin ang sagot ko dahil niyakap niya ako pabalik. Sa wakas, matapos ang ilang buwan, naramdaman ko na rin ang init ng yakap niya. Matapos nun ay inaya ko siyang manatili sa may tapat ng bahay namin para mag-usap. Anong nangyari sa pamilya mo? Patay na silang lahat. Sinunog ko ang bukirin kasama na ang bahay namin. Pati yung mga kamag-anak ko. Pamilya mo sila, Aris. Paano mo nagawa yun sa kanila? Pamilya ko sila. Pero matagal ko na silang tinitiis. Ibig mo sabihin, hindi mo sila gusto bilang pamilya? Ang dahilan kung bakit hindi ako tumira na matagal sa kanila ay dahil hindi ko maatim yung ginagawa nila. Pagkatapos ko makagraduate, lumuwas ako sa Maynila para dito magtrabaho. Aswang din ako, pero kahit isang beses, hindi ako kumain ng tao dahil naaawa ako. Noong niligawan kita, totoo ang balak ko sa'yo na iaalay ka sa aking mga magulang. Dahil sinabi nila sa akin, palalayain nila ako oras na makapag-alay ako sa kanila kahit isang beses lamang. Pero habang tumatagal, nahuhulog na ako sa'yo. Minahal kita ng gusto, Maylin. Pero bakit dinala mo pa rin ako sa pugad nila? Dahil inakala ko na baka magbago ang isip nila.
Inakala ko na sa pagmamakaawa ko at sinabi ko sa kanila na mahal kita, magbabago ang isip nila at hahayaan na lang nila tayo magpakasal. Pero mas nanaig pa rin ang kahayukan nila sa laman ng tao kaysa sa kasiyahan ng anak nila. Aris, hindi ko na alam kung anong paniniwalaan ko. Baka kasi niloloko mo lang ako para kunin ako ulit, tapos ibalik sa kanila para ialay. Maylin, araw-araw kong papatunayan sa'yo na mapagkakatiwalaan ako. Hayaan mo ko patunayan ang sarili ko sa'yo. Kung saktan man kita, huwag ka mag-aatubiling patayin ako. At paano mo naman papatunayan yung sarili mo sa akin? Araw-araw kitang liligawan. Kahit gaano pa katagal, maghihintay ako ng sagot mo, Maylin. Niligawan akong muli ni Aris. Sa pagkakataong ito, mas naging sweet at mapagmahal siya sa akin. Hindi siya kumakain ng tao, kundi hayop lamang. Sa pagtagal ng panahon na kasama ko si Aris, walang mag-aakalang aswang siya. Nagpakasal kami ni Aris, pero hindi kami ikinasal sa simbahan kagaya ng pangarap ko. Nagbago kasi ang pangarap ko. Ang pangarap ko na lang, ang maikasal sa lalaking mahal ko, anuman ang lahi niya. Ngayon ay 7 taon na kaming kasal at walang anak. Pinili naming huwag magkaroon ng anak dahil sa takot na baka manahin ng bata ang pagiging aswang ni Aris. Pinili naming maging masaya na lamang sa piling ng isa't isa. Hawak kamay kami ni Aris habang naglalakad patungo sa bagong tayo na park dito sa lugar namin. Nang may makita akong isang buong pamilya. Hindi ko maiwasang lingunin yon. Maylin, huwag kang mahihiyang sabihin sa akin kung gusto mong magkaanak talaga ha. Ayos lang sa akin kung wala. Ano ka ba? Masaya na akong kasama kita. Pero alam kong gusto mo talaga magkaroon ng anak. Sinabi mo yan sa akin noon. Gusto mo pa nga 3 eh. Eh ano bang sinabi mo? Gusto mo bang magkaroon tayo ng anak at mag-alala tayo pareho na baka maging kagaya mo sila? Di naman sa ganun. Ang sinasabi ko lang, kung gusto mo, pwede tayo magampon. Eh okay lang ba sa'yo? Yung magpapalaki tayo ng bata na hindi naman natin kadugo. Maylin, hindi man natin kadugo. Basta tayong dalawa ang nagpalaki at alam nating mahal natin siya. Ayos na yun. Hindi naman mahalaga ang dugo eh. Ang importante, mahal natin yung bata. Eh pwede naman. Sige, papayag ako. Basta 3 ha. Isa-isa lang naman, love. Sa 7 taong kasal namin ni Aris, napagpasyahan naming mag-ampon. Alam naming may consequence ang magpalaki ng anak ng iba. Pero ang isiping magkaroon kami ng anak na isang aswang na mahihirapang lumaki dahil sa lahi na meron siya. Hindi namin yun pinili. Hanggang dito na lang ang aking kwento, Miss Clar. Maraming salamat sa iyo, pati na rin sa mga tagapakinig mo. Ay nako, gusto ko ng magbilog na buwan. Siguradong napakasarap ng iha.